nangyari sa'yo? Ba't umiiyak ka? Ha? Ano nangyari sa'yo? Nadapa ka ba, ha? May umaway ba sa'yo sa eskwelahan? Sabihin mo sa nanay, anak. Sabihin mo sa nanay, ano nangyari? Ano nangyari sa'yo? May masakit ba sa'yo? Sabihin mo sa nanay, anak, ano nangyari? Sabihin mo sa nanay, anak. Si teacher po! Pinilit po ako! Pinilit ka ano? Pinilit po ang magdasal! Pinilit din po nila ang magrosaryo! Pinilit po nila ang magdasal! Ayoko po, ayoko po! Ayoko po magdasal! Tinuruan lang naman magdasal at magrosaryo, umiyak na. Kainam nga, bata pa lang natututo na. Kailan niyo tuturuan yung bata? Nay, marunong naman pong manalangin si Agnes. Iba ang tinuturo ninyo. Paano makatatanggap ng grasya ang apo ko kung hindi siya marunong magdasal at magkumpisal kay Father? Nay, panalangin po ang alam ni Agnes. Hindi po dasal na paulit-ulit. Oo, ganun din yun. Pare-pareho lang yun. Pati sa pagnunubena. Ayaw yung payagang isama ko ang apo ko. Ewan ko sa inyong mag-asawa. Pare-pareho lang niyang dasal at misa. Umiba pa kayo. Bakit kasi kailangan nilang pilitin magdasal ang bata? Imelda, hindi ka sila naintindihan. Tsaka, ayaw rin nilang intindihin. Kung nakita mo lang yung iyak at sama ng loob kanina ni Agnes. Alam mo, alam na kasi ni Agnes ang tama. Kaya marunong siyang tumutol. Pero tama ba naman na pinasasama nila yung loob ng anak natin? Bilang estudyante, may karapatan silang humindi kapag relihiyon na yung tinuturo sa klase. Hindi yan pinipilit. Marunong ng manindigan ang anak ko. Pwede ko bang puntahan yung guro niya bukas? Si teacher po! Pinilit po ang magdasal! Pinilit din po nila ang magrosaryo! Pinilit po nila ang magdasal! Ayoko po, ayoko po! Ayoko po magdasal! Matigas talaga ang ulo mo! In the name of the Father? Ano? Ayaw mo talaga? Hindi ka ba tinuturuan sa bahay ninyo ng mga magulang mo kung paano magdasal? Hawakan mo to! In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Amen. Ikaw, gawin mo! Gawin yung lahat! In the name of the Father! Ayaw mo pa rin! Gawin mo. Gawin mo! In the name of the Father. The Son. The Son! The Holy Spirit. Holy Spirit. Amen! 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 Ulit! In the name of the Father,
magdasal. Magdasal. Turuan natin siya. Kawawa sa hindi marunong magdasal. Hawak mo. Dasal! Ang freedom of religion ay ibig sabihin nun, ang bawat tao ay may kalayaang mamili kung anong relihiyon ang gusto niya. At hindi dapat yan maging hadlang sa kanyang mga karapatan bilang mamamayan. Klaro na nasa puso, nasa damdamin, nasa isipan ng taong bayan na karapatan nila na pumili ng kanilang relihiyon na gusto nila, no? Tumutugon sa kanilang pangailangan bilang isang tao, no? Sapagkat alam natin ang pananampalataya, ang paniniwala, ang pananalig sa Panginoong Diyos sa isang likas, no, na bahagi ng ating pagkatao. Ano mang gusto niya, ibibigay sa kanya, hindi dahil sa kung ano ang relihiyon niya, kung hindi dahil siya ay mamamayan na may karapatan sa ganon. Klaro, kapag pinag-usapan natin ang freedom of religion, historically, ipinaglaban natin. So, ibig sabihin ay pinagbuhisan ito ng maraming buhay ng mga Pilipino sa loob ng mahigit 300 taon ng tuloy-tuloy na pakikibaka dahil batid ng ating mga ninuno na ang pagsasanib ng Estado at saka ng relihiyon ay nagdulot sa kanila ng matinding pagkaalipin. Ang saklaw ng freedom of religion ay itong gobyerno ay walang karapatang sugpuin ang anumang uri ng relihiyon. Dapat bigyan niya ng kalayaan ang anumang relihiyon, Islam man yan, Katoliko, Iglesia, Protestante, malaya silang magpapalaganap ng kanilang sariling mga pananampalataya. Sa simula ng magpanukala tayo ng isang bansa, ay kailangan enshrine kaagad sa atin ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay bilang tao. Ang pagkakahiwalay ng Estado at simbahan. Hindi lang ito sa mga Pilipino. Kahit sa mamamayan ng mundo, napakahalaga talaga ang paghiwalay natin ang affair ng state saka ng affair ng religion. Wala tayong state religion. There is no state religion in the Philippines. It was only during the time of the Spaniards that religion, church and state are united. Kaya makita natin sa ating kasaysayan na lahat ng struggle nilang iyon, no, ay patungo doon sa pagkamit nga ng ating basic na karapatang pantao. At isa dito pangunahin ang ating kalayaan sa pananampalataya. Freedom of religion is the freedom of every individual to choose his own religion. Encompassing lahat yun. Except na there are some quarters that say we should teach the Catholic religion also in the public schools. Kasi sa private schools, lalo na sa Catholic schools, talagang ganun yan, dominant yung religion. Kung ituro mo sa public schools ang religion, for as long as hindi kasama sa grades na dapat isama sa inyong degree, pero hindi part of the curriculum, hindi part of the class record of the students. Pag tumanggi, walang magagawa yung Catholic Catechism teacher. Mga teacher kami, Mrs. Kaya hangad namin na magkaroon ng lipunan na Kristiyano. Kaya tinuturuan namin ang mga bata na maging dasalin. Pero Mr. Makulangan, ipinapaliwanag ko lang naman po. Mrs., dapat nga sa inyo nagmumula at kayo ang nagtuturo sa mga anak ninyo para maging madasalin. Hindi ho kami nagkukulang ng pagtuturo sa anak namin ng ukol sa Diyos. At bata pa lang po si Agnes, ay pinakilala na namin sa kanya ang tamang pamaraan ng paglilingkod at pagsamba din sa Diyos. O hindi nga marunong magdasal. Hindi ho dasal. Marunong hong manalangin ng anak ko. Ang tigas nga ng ulo ng anak ninyo, di ba? Alam niyo po, ang pagsunod sa kanilang mga guro ay isa sa mga mabuting asal, hindi po ba? Dahil alam lang po ni Agnes na labag sa Diyos yung pinapagawa at pinipilit niyo sa Kanya. Labag? Teka, Mrs. Sinasabi niyo ba na mali ang pagdarasal namin?
Magkaiba po tayo ng pananampalataya, Mr. Makulangan. Kaya dumarami ang masasamang tao dahil marami na ang hindi pala simba. Pasensya na po kayo pero hindi po lahat ng relihiyon ay tanggap ng Diyos. At hindi po lahat ng panalangin at pagsamba ay nakasulat din sa Biblia. Sumusobra na kayo, Mrs. Sinasabi mo ba na galit ang Diyos sa ginagawa naming pagdarasal sa Kanya? Mahirap pong tanggapin ang katotohanan, Mr. Makulangan. Pero hindi naman po maaaring hindi natin sundin ang Biblia. Ano po? Pakiulit nga po ang sinasabi ninyo. Anong katotohanan yan? Anong Biblia? Hindi ho sa hindi kayo sinusunod ni Agnes. Sadyang naninindigan lang po talaga yung anak ko sa alam niyang tama. Naninindigan? Ang tigas nga ng ulo ng anak ninyo. Iglesia ni Cristo po kami. At hindi niyo po kami basta-basta mapapasunod sa isang bagay na alam naming hindi lang labag sa Biblia, kundi ikagagalit pa po ng Diyos. Sumusobra ka na, Mrs. Sinasabi mo ba na wala sa Biblia na galit ang Diyos sa ginagawa naming pagdarasal? Bilang isang Pilipino, may kalayaan po tayong pumili ng sarili nating relihiyon. Hindi po yan basta-basta na lang pinipilit. At bilang isang iglesia ni Cristo, pinalaya na rin po kami ng Diyos sa hidwang pananampalataya, Mr. Makulangan. Hidwa? Hidwang pananampalataya? Nako, Mrs., hindi pa tayo tapos. Sinasabi ko sa'yo, hindi pa tayo tapos! Pasensya na po, Mr. Makulangan. Ano? Pero hindi niyo po kami mapapasunod sa alam naming mali. Ano? Mal naman na tayo dyan. At sinugod mo pa ang teacher ng anak mo? Nay, ipiniliwanag ko lang naman po sa kanya kung bakit tutol kami sa pinipilit niya sa apo niyo. Kilala mo ba si Anita? Mahusay na guro yun. Mahusay din na katikista dyan sa parokya. Tapos paandaran mo yung Biblia mo. Hindi ka pa nag-iisip? Ha? Nay, paano naman po kasi nila malalaman yung tama kung hindi natin mapapaliwanag sa kanila yung mali? Eh, mali nga po yun eh. Kayo po ba? Hindi niyo po ba pinaniniwalaan ng Biblia? Abat ako pa ngayon ang pasisiklaban mo tungkol sa Biblia. Sa tanda kong ito, sinasabi ko sa'yo na wala kang karapatang husgahan ang religiyon na matagal na nakatalatag sa mundo. Nay, nakasulat po sa Biblia na meron pong tunay na relihiyon. Kaya kung meron pong tunay, meron din po hindi tunay. At ngayong alam na po namin yun, bakit naman po kami babalik pa sa mali? Diyan tayo nagkakagulo. Mula nung sumama-sama kayo dyan sa mga iglesia na yan at nag-iba kayo ng relihiyon, yan, ang gulo-gulo na natin. Nay, hindi po nagkakagulo. Ayaw niyo lang pong sundin ang gusto ng Panginoong Diyos. Isa ka pa. Diyan matigas yung ulo mo. Binawal na kitang sumama dyan sa mga iglesia. Sinuway mo ako. Sa Kristan ka pa naman yung bata ka. At ngayon, sinasakot-sakot mo na ako? Nay, kung nasasaktan kayo sa mga sinasabi ko, pagpasensyahan niyo na po ko. Nang maintindihan ko kasi ang tama, gusto ko isama din kayo sa tama. Doon sa gusto kong mapaunawa sa inyo na mayroon tayong dapat gawin na makapagpapasaya sa Panginoong Diyos. Masaya na si Virgin Mary sa pagnanobena ko. At uulit-ulitin ko. At paulit-ulit na sasabihin ko sa inyo, hindi ako sasama sa inyo. Dito na ako mamamatay. Nay naman, ilang beses ko po bang ipinaliwanag sa inyo na yung pagka-iglesia ni Cristo namin nila Agnes, nila Imelda, yun ang pinakamainam na nangyari sa mga buhay namin. Nay, niyaya ko kayo. Gusto ko sama-sama tayong lahat sa payapang buhay, sa tapat na paglilingkod sa Panginoong Diyos. Pero Nay, ayaw nyo. Kaya pa ba yung pati guro ng anak mo sa eskwelahan ay susugurin ninyo? Eh gusto lang naman turuan yung anak mo na maging malapit sa Diyos. Ay, sige po, lahat na ng karunungan sa mundo, mula sa matematika, siyensya, lahat na ng karunungan sa mundo, ituro nila sa anak ko kay Agnes, ituro sa eskwelahan. Pero Nay, yung sinasabi niyo po na para mapalapit sa Panginoong Diyos, sa kapilya dapat matutunan ni Agnes yun. Sa pagsamba ng kabataan, doon mas lalong mapapalapit si Agnes sa Panginoong Diyos.
sa tunay na pagsamba sa Panginoong Diyos. Ha? Pare-pareho lang yan. Sadya lang matigas sa mga kukote ninyo. Mula nung hindi na kayo pumapasok sa simbahan. Nay naman, huwag niyo na pong kagalitan si Imelda. Kung pinuntahan niya yung guro ni Agnes sa paaralan, ipinagtanggol lang niya ang apo niyo. Ipinagtanggol lang si Agnes, Nay, na may paninindigan at ipinakipaglaban ang tunay na pananampalataya. Mas pinili ni Agnes sa sundin ang gusto ng Panginoong Diyos kaysa sa gusto ng mga tao. Bakit hindi na lang tanawin ang utang na loob ng mga magulang na nagtuturo tayo ng relihiyon? Sa totoo, hindi na naman na natin obligasyon yan. Hindi nga. Pero masama ba na magturo tayo ng relihiyon sa mga bata? Eh, mga teacher tayo. Turuan sila tungkol sa moral at kagandahang asal at pagiging mabuting tao. Oo, kasama yun sa tungkulin natin sa mga bata bilang mga guro. Pero ang ituro ang relihiyon, maging ang mga ritual at practices ng isang relihiyon, hindi yan bahagi ng ating pagkaguro. Ba't naman kasi sila nagagalit? Siyempre tayo, bilang guro, gusto natin ituro sa mga bata yung tungkol sa Diyos. Anita, hindi natin mapipilit ang isang tao na yakapin ang pananampalatayang ayaw niya. Lalo na't nakasalig sa Biblia ang kanyang pananampalataya. At alam niya kung ano ang itinuturo ng Biblia tungkol sa tamang paglilingkod sa Diyos. Oo nga, iba't iba ang relihiyon. Pero, iisa lang naman ang tinatawagan natin. Di ba, ha? Hindi lahat ng panalangin at pagsamba ay tinatanggap ng Diyos. Huh? Sino may sabi? Nakasulat sa Biblia. Kaya nga karapatan ng isang magulang ang tumutol pag may pinapagawa sa kanyang anak na labag sa paniniwala at pananampalataya. Tignan na lang natin. Kapag naipasa sa Kongreso ang panukalang ituro ang katesismo sa lahat ng public schools, ewan ko na lang kung may maitutol pa yung mga magulang na yan. Anong panukalang batas? Cuenco Bill. Hindi mo ba alam yun? Cuenco Bill? Nakatakda ng basahin sa Senado ang House Bill No. 13043 o mas kilala sa tawag na Cuenco Bill na kamakailan ay pinanukala ni Congressman Miguel Cuenco ng Cebu kasama ang 80 iba pang mga mambabatas. Matatandaan ang Cuenco Bill ay isang panukalang batas na naglalayong ipag-utos na ituro sa mga pampublikong paaralan ang ukol sa relihiyon, partikular ang katesismo ng simbahang Katoliko. Kaugnay nito kasama sa mga nilalaman ng naturang panukalang batas ang mga sumusunod: pag-uutos na ituro ang katesismo kapwa sa elementarya at sekundarya, paglaanan nito ng pondo ng gobyerno at makapagsanay ng mga guro na magtuturo ng katesismong Katoliko sa bawat pampublikong paaralan. Inaasahang mapagkakasunduan itong ipasa sa Senado at agad ng palalagdaan kay Pangulong Diosdado Macapagal upang tuluyan ang maging batas ng bansa. Yung anak natin, hindi ba katarungan yan? Ganti tayo sa bili ng pamamahala. Sa mga public schools, bakit kailangan isama sa mga curriculum ng mga estudyante ang subject na religion? Yun na nga eh. Paano mga anak natin? Noong mga unang buwan ng 1965, naghain ng panukalang batas bilang 13043 ang kinatawan mula sa Cebu, si Congressman Miguel Cuenco. Siya isang masugid na Katoliko. Kapatid siya ng Arsobispo ng Iglesia Katolika sa Haro, Iloilo, si Jose Maria Cuenco. Ang panukalang batas na yon ay naglalayong pahintulutan ang pagtuturo ng relihiyon sa mga paaralang bayan at pagturuin ng relihiyon ang mga guro ng mga paaralang bayan. Kaya naging mainit na issue ito noong panahong yun at pinagtalunan kung yun ba ay labag sa saligang batas o sang-ayon. Ang posisyon ng Iglesia ni Cristo sa isyong yun
ay sa panig ng tumututol at naniniwalang labag ito sa saligang batas. Malaki ang implikasyon niyan sapagkat kung pumasa yung Cuenco Bill na yan, ay mauobliga ang mga anak ng mga kapatid na nag-aaral, lalo na sa pampublikong paaralan ng elementarya, na dumalo doon sa tinatawag nilang religion, na ang itinuturo ay yung relihiyon ng nakararami, Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sila ay mauobliga o kaya mapipilit na dumalo. Pagka ang teacher mismo, ang katekista o magtuturo ng Katolisismo sa school, pupwersahin niya yung mga estudyante o pupil na dumalo. Kaya ang resulta ng Cuenco Bill is compulsory religious Catholic education sa public school. Parang bahagi na yan sa Union of Church and State. Kasi sinasama mo na sa state requirements for education ang religion na hindi dapat kung may freedom of religion. Kasi if you go to a public school, you will be required to attend religious classes even though you are not a member of that religion. Parang persecuted ka na. Kasi kung hindi ka attend, wala kang grade, hindi ka gagraduate. So that is a kind of violation of the freedom of religion statement. Masasagasaan ito. Hindi lang ang ating mga legal na karapatan, no? At ang ating historical na batayan ng pagkilos laban sa pagdominate ng isang simbahan, kundi higit lalo na sa isang paninindigang panrelihiyon ng Iglesia ni Cristo na dapat nagtuturo naman talaga ng relihiyon, pero hindi gagamitin ang Estado para paboran ang isang relihiyon na makapagturo ng kanyang mga fundamental doctrine gamit yung burokrasya ng gobyerno. Bagamat, nung mangyari yon, ay marami na tayong mga kapatid, kahit mga kabataan pa lang sila, hindi sila pumapayag. Isa na ako ron. Dahil nung panahong yon, ako'y bata, na pagka dumarating yung tinatawag nilang religion, na mayroong mga magtuturo ng aral ng Katoliko, magtuturong magdasal sa mga ribulto, sa mga imahen, ay lumalabas kami. Hindi kami sumasama. At ang masaklap niyan, merong iba akong nababalitaan na kapag ginawa yun ng isang pupil o ng isang mag-aaral, merong iba na manguusig na ibinabagsak daw sa ang grado nila. Kaya napakasama na implikasyon yon, lalo na sa panig na, hindi lang sa atin, kundi sa iba pang mga relihiyon. Klaro po yun na hindi pwedeng mangyayari. At kailangan talaga siyang tutulan, kailangan siyang bakahin, kailangan kontrahin ang ganitong pagsusumikap ni Cuenco para isulong ang interes ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Marami sa mga minoryang relihiyon sa bansa ang tumututol sa panukalang batas na ito at nagdulot ng matinding usapin. Maging ang Catholic Hierarchy of the Philippines po ay sinasang-ayunan ng panukalang batas na ito. Isang liham nga po ngayon ang binabasa sa mga misa sa buong bansa para hikayatin ng mga Katoliko na ito'y suportahan. Kapatid na Erdi, hindi lamang po nilalabag ng nag-akda nito ang konstitusyon na umiiral sa Pilipinas sa pagkakaroon ng kalayaan sa pagpili ng relihiyon, kundi nilalabag nila ang nasusulat sa banal na kasulatan ukol sa tamang paraan ng pagtuturo ng mga salita ng Diyos. Kapatid na Pilo, kapatid na Dubal, kapatid na Ben, bagaman alam naman natin na hindi papayag ang mga kapatid na ito'y makahadlang sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos at maninindigan sila. Subalit ito naman ay magdudulot ng matinding alalahanin, panggigipit at pag-uusig lalo na sa mga kabataan. Kapatid na Erdi, maging ang Pangulong Diosdado Macapagal ay hinihimok nila na sertipihan ang bill sa Senado sa gagawin nitong special session. Panalangin.
magsagawa ang buong iglesia ng mataimtim na pananalangin. Opo, kapatid na Erdi. Opo, kapatid na Erdi. Gagawin po namin kaagad. Mga kapatid, sa kasalukuyan po ang iglesia ay dumadaan sa matinding pagsubok. Kaya ibinilin sa atin ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eranio G. Manalo, na tayong lahat ay magsagawa ng mga pananalangin at pagpapanata sa ating Panginoong Diyos upang malampasan natin ang nagbabantang mga hadlang, mga pagsubok sa atin pong pananampalataya at ang mga pag-uusig. Tumayo po tayo, tayo ay mananalangin. Panginoon, aming Diyos, maraming salamat po sa iyo, Ama. Napakabait po po sa iyong mga anak. Napakasarap po pong magmahal sa bawat isa sa amin. Sapagkat sa mga pagkakataon po sa aming buhay, na dumadaan kami sa mabibigat na pagsubok, kapag dumarating sa amin ang mga panganib, lalo na po ang para sa aming pananampalataya, lagi kang nariyan mo, Ama, sa pamamagitan ng iyong pamamahala, na hindi po nagsasawa na magturong magpaalala sa amin. Purihin ka po, O Ama, sinasakwa namin ang iyong banal na pangalan. Klaro po sa kaisipan ng kapatid de Erdi na hindi dapat mangyayari ito. Lalo't ano pa po, no? 2 years pa lang niya, no, na umupo bilang tagapamahalang pangkalahatan. At ang mga kapatid ay hindi pa ganun nakabawi, no, bunsod ng paglisa ng kapatid na Felix Manalo. At ito pa naman ang panahon na siya ay umikot all over the Philippines para tingnan, no, ang kalagayang spiritual, emotional lalo ng mga kapatid dahil sa pagpanaw ng kapatid na Felix Manalo at biglang bubulaga sa iyo ang ganitong panukalang batas. So maintindihan natin na maninindigan talaga kapatid na Erdi laban sa ganitong panukalang batas. Ito na agad yung hinarap na problema ng kay Eranio Manalo. Nakasalukuyang nakabinbin yung bill mula sa nung ipasa ang bill na yan hanggang sa yan ay dinggin sa Kongreso, tayo nakasubaybay. Ang KRD nakasubaybay sapagkat ang sinasabi nga ng ating tagapamahala, hindi dapat maging batas yung ganong mga panukala. Tinutulan ito ng Iglesia ni Cristo sapagkat una, pumapabor yun sa relihiyon ng nakararaming Pilipino, ang Iglesia Katolika. Labag yun sa saligang batas, sapagkat magagamit nila sa pagpapalaganap ng kanilang paniniwala at sa pangangalaga sa kanilang mga kaanib, ang pasilidad ng pamahalaan, ang mga paaralang bayan, at magagamit nila sa pagtuturo ng relihiyon ang mga guro na pinasasahod ng pamahalaan. Ikalawa, kung mapagtibay sa Senado noon yung nasabing bill at malagdaan ng Pangulo ng Bansa, ito ay maaaring magbunga ng diskriminasyon sa mga batang mag-aaral na kaanib sa mga relihiyong nasa minorya. Maaaring pagmulan yun ng hidwaan, ng mga pag-aaway sa pagitan ng mga batang mag-aaral na kabilang sa mga relihiyong nasa minorya at ng mga nasa mayorya. Ikatlo, hindi ang paaralan ang dako para ituro ang relihiyon.
kundi ang tahanan. Sapagkat pananagutan yon ng mga magulang. O kaya ang kapilya at simbahan, yun naman ang dako kung saan dapat itong ituro, sapagkat yun ay gampanin ng mga ministro, pastor, pari, imam at iba pa. Halos 2 taon pa lang ng pamamahala ng kapatid na Eranio Manalo sa iglesia. Pero hindi niya matiis at maatim na maging kawawa ang mga kabataang Iglesia ni Cristo sa kanilang ginagawang pag-aaral. At inaakala niya na yan ay pagsupil sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino na iba ang relihiyon kaysa sa Iglesia Katolika. Halatang ang talagang layunin ng Iglesia Katolika ay makontrol ang public education para masensura nila ang mga itinuturo sa mga paaralang bayan at matiyak nila na hindi maituturo ang mga aklat na tumutuligsa sa mga maling aral at gawain ng Iglesia Katolika. Tulad ng mga sinulat ng pambansang bayaning si Dr. Jose Rizal, ang Noli Me Tangere at El Filibusterismo. Ang totoo, tinangka na nilang gawin yun sa panahon ni Pangulong Manuel Quezon sa Asamblea Filipina. Subalit nabigo sila. Pagkakataon na nila, sa akala nila, na maipapasa yung bill ni Cuenco para magawa nila ang gusto nila sa educational system ng Pilipinas. Mga bata, itago nyo na ang inyong mga aklat at mga papel. Sabay-sabay nating ilabas ang ating mga rosaryo. Wala ka pa rin rosaryo? Halika, sumama ka sa akin. Oh, Iha, doon ka muna, magbunot ka ng mga damo. Sa susunod, hindi na uubra yan ha. Mag-aaral ka ng magdasal, mag-aaral ka na ng katekismo. Naintindihan mo? Sige na, lumakad ka na doon. Pinalabas ka rin? Iglesia ni Cristo ka rin? Oo, pati yung mga nagdadamo. Tama na yan mga bata, silong na kayo. Mainit na oh. Ang pawis ninyo, punasan, hugasan ng kamay, at uminom ng tubig. Tama na yan, silong na tayo. Silong na, tara na. Tama na. Pwede na kayo. Aba, hindi naman ako papayag na mahadlangan tayo sa ginagawa nating paglilingkod. At syempre, yung kalayaan natin bilang mamamayan. Sa bawat panahon naman kapag ang bayan ng Diyos ay ginigipit sa paglilingkod, ay patuloy pa rin nating pinaglalaban ng ating pananampalataya sa Kanya. Kung sakaling ipasa nila yung pagkakalang batas na yan sa kabila ng ating pagtutol, maninindigan at maninindigan pa rin tayo. Tama. Kapatid na Ernie, gaya po ng ibinili ninyo, ang mga kapatid po ay nakahanda ng tumungo sa harapan ng Kongreso para kundinahin ang Cuenco Bill. Sa tansya po namin ay aabutin ng libu-libong mga kapatid ang makikipagkaisa
para mapigilan ang Kongreso na ipasa ang batas na pagtuturo ng Katolisismo sa mga pampublikong paaralan. Determinado po ang mga kapatid na ipakipaglaban ang ating pananampalataya. Lagi nating hingin ang patnubay ng Panginoong Diyos upang maipagtanggol ang mga kapatid sa ganitong mga panggigipit sa pananampalataya. Papayag tayo na sasabihin ng ating kalayaan! Papayag tayo na sinilin ng ating kalayaan pang reliyon! Papayag turuan ng maling reliyon ng ating mga anak! Papayag tayo maglaban ng ating pagka-Iglesia ni Cristo! Papayag tayo sa huling gawin! Lobo huling gawin! Noong March 29, 1965, noong nakatakdang pagtibayin sa mababang kapulungan ang nabanggit na panukalang batas, ay nagsagawa ng demonstrasyon sa harap ng gusali ng Kongreso ng Pilipinas doon sa Maynila ang mga mag-aaral na Iglesia ni Cristo mula sa iba't ibang universidad sa Maynila at mga karating nitong bayan at lungsod. Yon ay dinaluhan ng humigit kumulang sa 20,000 estudyante. Kung kinakailangan at ipinasya ng tagapamahalang pangkalahatan, tumitindig talagang iglesia, nagkakaisa, para ihayag, ibandila kung ano ang tama, kung ano ang matuwid. Lalo na kung nayuyurakan na ang karapatan ng nakararami at nalalabag yung mga batas na sila rin ang naglagda. Noong makarating sa Senado ang panukalang batas na pinag-uusapan natin na napagtibay na nga sa mababang kapulungan, ito ay hindi na tinalakay sa Senado. Kaya namatay na kusa yung bill ni Cuenco. Tayo ang nagsimula upang sa ganun maglabas ng saloobin ang mga relihiyon. Maliban lang sa Iglesia Katolika. Tayo yung napakaliit na relihiyon na nagsimulang magsalita kung kaya napakinggan ng mga karaniwang tao ang ating opinyon hanggang sa huli ang opinyon ng ibang mga relihiyon tungkol sa kanilang kalayaan. Kung kailan ang iglesia ay maliit pang puwersa, hindi pa kilala masyado, nagkaroon ng significance itong kahulugan ng freedom of religion. Kasi yung attempts ng mga majority religion leaders na i-impose ang kanilang religion ay kinontra ng iglesia sa umpisa pa lang. Actually, dahil sa ginawa natin, maging ang ibang relihiyon, natuto na rin maglabas ng kanilang saloobin eh. Dati-rati, pagka sinabi ng Katoliko na etong gusto nila maging batas, yung ibang mga relihiyon tahimik lang dahil minorya, walang kapangyarihan. Pero nung simula ng iglesia yung pagbangon at pagsasalita laban sa mga ganong panukala, maging ang ibang relihiyon, pati ang mga Muslim, nagkaroon sila ng lakas ng loob para sa ganun ipaglaban yung kanilang kalayaan sa isang malayang pagpapahayag at ng pagrelihiyon ng tao. Nasa ilalim yan ng saligang batas natin. Kaya tayo,
Hanggang sa kasalukuyan, yun ang ginagawa natin. Ang image natin, no, bilang konsyensya ng sambayan ng Pilipino, at dito nagsisimula ang kanyang identity, religious identity or organizational identity, na nagsisilbi tayo bilang konsyensya ng taong bayan sa panahong kinakailangan na tumayo, tumindig, maninindigan sa panig ng katarungan. And therefore, ang pagtindig na Iglesia laban dito ay pagpanig niya sa batayang karapatan ng sambayan ng Pilipino. At ang pagpanig niya sa batayang karapatan ng sambayan ng Pilipino ay tumatayo siya bilang konsyensya ng taong bayan, ng Republika. At ito'y nakakabuti sa ating lahat. Yung giting at paninindigan na yan ng kapatid na Eranio Manalo, siya rin ang makikita natin, yan din ang makikita natin ngayon sa ating mahal na tagapamahalang pangkalatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Ang kapatid na Eduardo ay salamin ng kapatid na Eranio G. Manalo. Ang kapatid na Eranio G. Manalo, kung kailangan tumindig ang iglesia, titindig ang iglesia. Kaya sa panahon ng kapatid na Eranio G. Manalo, nagkaroon ng mga sama-samang pagkilos. Kung paano sa panahon din ng kapatid na Eduardo V. Manalo, magkakaroon ng sama-samang pagkilos para sa tama. Kaya tayo nagsasagawa ng sama-samang pananalangin, sama-samang pagpupulong para sa kapayapaan. Pero ang bagay na ito, mapapansin natin, ugnay pa rin dun sa natutunan niya sa kanyang ama, na dapat ang iglesia tumatayo para sa tama. Sapagkat hindi papayag ang pamamahala sa loob ng iglesia sa pangunguna ng ating mga naging tagapamahalang pangkalahatan na masikil yung karapatan natin. Sapagkat Iglesia ni Cristo tayo, pero Pilipino tayo. Meron din tayong karapatan bilang Pilipino. Kapag kayan ay nayuyurakan, sinisira at nasasaktan ng mga kapatid, at napipinsala ang gawain ng iglesia sa pangunguna ng ating pamamahala, ay titindig tayo para ihayag ang pagkundina natin, pagtutol natin sa mga maling paraan at patakaran na itinatadhana ng pamahalaan. Pero namamalagi na iginagalang natin yung separasyon ng church and state, simbahan at relihiyon. Ginagalang natin yon sapagkat ang Iglesia ni Cristo tinuruan ng pamamahala na pasakop at sumunod sa mga namiminuno kung tama ang kanilang ginagawa. Pero kapag kamali na, labag na una sa aral ng Diyos at nasisikil na ang karapatan ng mga mamamayan kasamang Iglesia ni Cristo na nagtatanggol sa kanila para i-uplift ang karapatang pangtao ng bawat isa. Tingnan ninyo ang pamamaraan ng pamamahala ng kapatid na Eduardo V. Manalo. At doon pa lang, makikita nyo sa katauhan niya ang katauhan ng kapatid na Eranio G. Manalo. Sa paraan ng pagtuturo, sa paraan ng pamamahala, ang pag-ibig niya sa mga kapatid at ang malasakit niya sa lahat ng may tungkuli at ministro. Kung paano ang kapatid na Eranio G. Manalo, ganon din ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Ang totoo'y alam na alam ng buong iglesia kung gaano ang pagmamahal at pagmamalasakit ng mga namahala sa atin sa iglesia. Una nga, ang kapatid na Felix Manalo, ang sugo ng Diyos sa mga huling araw. Pagkatapos, ang kapatid na Eranio Manalo. At ngayon, ang kapatid na Eduardo Manalo. Taglay ng kapatid na Eduardo Manalo ang pagmamahal at pagmamalasakit, pagtatanggol at pagsasanggalang sa iglesia, sa mga kapatid. Kaya nung kapanahunan ng pangunguna ng kapatid na Eduardo Manalo at may mga tao na yung iba nga sa kanila ay mga natiwalag sa iglesia na sa halip nga na magbagong buhay at magbalik loob, ay ang ginawa pa nila ay lumaban sa iglesia at ginamit pa
ng iba ang pamahalaan para tayo gipitin at usigin ay mismong sa bibig ng ating tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo Manalo. Sinabi nila, maging sa pagsamba, na bago nila kayo pinsalain, mga kapatid, bago nila kayo saktan, ako muna ang mamamatay. Sa makatwid, kahit buhay ay kayang ihandog ng ating tagapamahalang pangkalahatan alang-alang sa kapakanan ng iglesia ng mga kapatid. Okay, class? You may start the exams now.